K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Yung taxi. Bye. Magagano ko sabay. Sabay. Ano po yung nagkamali? Sibalo ka, at least ako gigukod og bayo. Ikaw, mga gagukod nimo mga langaw, mga langaw. Ay ba ako gugukod bayo. Ikaw pwede may kagukod damo. Gipod magikukuan gani iro. Bayo, ganun sibalo ka. Ari ng kaunggo yan. Grabe ka naman. Kaya na Brad. O kaya na kaunggoy, dapat biya punta ka. Ulul. Muli develop ka sa homosexuality. But if menstruation exists, it doesn't mean that womenstruation exists also. Isn't that concerning? You know, vampire, right? If drugs aren't allowed in a bodybuilding competition, then why makeup is allowed in a beauty contest? I don't know. Isn't that concerning? No. It's If- possible. Pianos have keys, then why it can't open doors? Isn't that concerning? If one day you wake up and find that you're missing me, and your heart will be running in a circle with me. Ganyan ni mo, oy, unsa? Ata nag 5 minutos dito ron, paabot ang viewers. Ay! Ulan. Ulan to, bisag summer mo, ulan niya. Ako na yung Gandang umaga, taghali hapon o gabi o magdamag sa inyong lahat. Ako po si Natoy na mahal-mahal ko siya. kuha, ganyan ba to? Kuha, ganyan ba kong kalagot? Nakuha ko nung mo, pero nakuha nung siya. Pero ko boss na rin, susulat na ito na po mga nagkatarantado mga balita ngayon ko 26 ng Mayo, taon 2026. Simulan natin ang balitaan kaugnay sa isang disgrasya sa Cebu City sa may flyover kung sa din naman ng isang ambulansya at isang motorsiklo. Patay naman ang sakay ng motorsiklo habang sugatan naman ang driver ng rider ng motorsiklo. Nasa naman pareho sila nasa parehong eskwelahan. Kabilang ang aksidente na yan sa lalong pagtaas ng aksidente rate sa Cebu City na siya pinababahala ng Cebu City Traffic Office or CCTO. Yan at ang iba pang mga balita isa-isahin ni Gino Guavera sa Deep Dive.
sa The Deep Dive. Dito sa ating News Explainer, hihimayin natin ang mga pinakamabibigat na balitang umikot noong buwan ng Abril 2026. Uunahin nating balikan ang isang malagim na trahedyang yumanig sa community bago tayo dumako sa mga malalaking issues ukol sa ating ekonomiya at pambansang seguridad. Para sa ating rundown ngayon, ito ang mga headlines na tututukan natin. Ang trahedya sa flyover, ang nakakababahalang pagtaas ng road crashes, ang krisis sa enerhiya, danger level na init ng panahon, mga sunog sa Metro Cebu, at syempre, ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Tara, simulan na natin. Sa ating top story, babalikan natin ang isang nakakadurog pusong insidente sa Archbishop Reyes Avenue flyover sa Cebu noong April 14. Isang aksidenteng pumukaw talaga sa damdamin ng marami dahil sa isang buhay na maagang nagwakas. 19, ganyan lang kabata si Braille Nicole Quek. Isipin niyo yun, isa siyang bright na mechanical engineering student sa University of San Carlos, student leader, beauty queen at math whiz pa. Pero ang mas nakakalungkot, 8 araw na lamsan na bago ang kanyang ika-19 na kaarawan nung mangyari ang aksidente. Imbes na mag-celebrate, kanta na lang sa burol ang naalay ng kanyang pamilya. Grabe yung sakit, di ba? Sabi nga ng tita niya sa salitang Cebuano, hindi talaga nila matanggap ang sinapit ni Nicole dahil sa sobrang sakit nito. At sino ba naman ang makakatanggap? Kaya naman, tumanggi ang pamilya sa anumang areglo. Hustisya lang talaga ang sigaw nila, habang hinihintay nilang makauwi ang ama niya galing Dubai. Paano ba ito nangyari? Angka-angka si Braille sa motorsiklong dala ng kaklase niyang si Juan Antonio Ladioray. Pagsapit nila sa flyover, biglang may sumalubong na nag-counterflow na ambulansya na by the way may sakay na pasyenteng na-stroke. Ayun, head-on collision. Tumapon silang dalawa at masaklap pa, nasagasaan pa ng ambulansya si Braille kaya binawian siya ng buhay. Si Juan Antonio naman nasa critical na kondisyon. Kaya ngayon, naharap sa patong-patong na kaso ang 23 anyos na driver ng ambulansya na si Kevin Ryan Gesta. Ang trahedyang ito ay nagbubukas ng mata natin sa mas malawak na problema sa kaligtasan. Kaya dumako tayo sa seryosong babala mula sa mga otoridad tungkol sa nakakapapanalabong pagtaas ng mga aksidente sa ating kalsada. Karaniwan daw, nasa 10 hanggang 15 aksidente lang ang naitatala sa isang araw. Pero nung mismong araw ng aksidente sa flyover na yon, pumalo sa 30 ang crashes, doble, di ba? Kahit mismo si Cebu City Transportation Office o CCTO Chief Rachel Arce, tinawag itong alarming. At para mas mapicture nyo ang bigat ng sitwasyon, 334. Yan ang nakakagulat na total ng road crashes sa Cebu City sa unang kalahati pa lang ng buwan ng Abril. Hindi lang ito basta kamalasan eh. Isa na itong seryosong krisis na kinakaharap natin araw-araw. Sa higit 300 yan, lagpas kalahati o 186 dyan, motorsiklo ang sangkot. 4 na beses din nadawit ang mga emergency ambulances. Isama pa natin yung isa pang malagim na aksidente sa Tinggob, Mandaue kung saan nawalan ng preno ang isang truck at umatras na kumitil naman ng 3 buhay. Kaya ano ang solusyon? Isinusulong ngayon ng CCTO ang mga discipline zones para piliting manatili sa slow-moving lane lang ang mga nakamotorsiklo. Mula sa gulo sa kalsada, pag-usapan naman natin ang gulo sa ating mga bulsa. Ang ekonomiya natin ngayon ay nakakaranas ng matinding dagok. At ramdam nating lahat ang epekto ng mga tensyon mula sa kabilang panig ng mundo. Isang malaking domino efekto eh. Noong late February, nagsara ang Strait of Hormuz dahil sa gulo sa Middle East. Bakit ito malaking issue? Kasi 20% ng supply ng langis sa buong mundo diyan dumadaan. Nag-i-import ang Pilipinas ng 98% ng langis natin. Kaya nung March 24, walang nagawa si Pangulong Marcos kundi magdeklara ng National Energy Emergency. Ang ending? Pagsipa ng inflation nitong Abril. Malayo talaga sa target, 4% lang dapat ang ceiling natin ayon sa gobyerno, pero pumalo tayo sa 7.2%. Ito na yung pinakamabilis na pagtaas ng presyo mula pa noong March 2023. At nararamdaman nyo yan sa pamasahe, sa kuryente at sa presyo ng pagkain natin araw-araw.
At syempre, may epekto yan sa mas malaking ekonomiya natin. Binabaan ng Asian Development Bank ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026, ginawang 4.4% na lang. At ang masakit pa, sumadsad na ang piso natin sa record low na 61 piso kada isang US dollar. Aray talaga. Ngayon kung mainit ang ulo nyo sa estado ng ekonomiya, literal na mainit din ang ating panahon. Tumungo naman tayo sa danger level na heat warnings na binigay noong huling bahagi ng buwan. Nag-abiso ang Pag-asa para sa April 29. Tingnan nyo itong 8 lugar na ito, mula Tugigaraw, Subic Bay, hanggang sa Sangley Point, palo ng 42 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index forecast. Ganyan kainit. Sabi ng Pag-asa, sa ganyang level, hirap na ang katawan nating i-regulate ang temperature nito, kaya mataas talaga ang chance ng heat exhaustion o worse, heat stroke. Kaya always stay hydrated mga manonood. At alam nyo ba, ang sobrang init at tuyong panahon na iyan, pinalala pa ang mga panganib sa ating mga siyudad. Pasok tayo sa isyu ng mga magkakasunod-sunod na sunog sa Metro Cebu. Grabe to. Isang Sabado lang ng gabi, April 4, 5 magkakahiwalay na sunog ang sumiklab sa tinatawag nating Tri-Cities. Ang pinakamalaki dyan ay sa Barangay Ermita sa Cebu City, kung saan 36 na bahay ang tupok at mahigit 350 na tao ang nawalan ng tirahan. Ipinapakita nito gaano ka-vulnerable ang mga siksikang lugar natin. Pero bilib din tayo sa Bureau of Fire Protection natin kasi sa kabila ng lahat ng yan, walang namatay. Nakapag-response sila agad sa loob lang ng 1 hanggang 3 minuto. Saludo tayo sa kanila. Para sa ating huling balita, silipin natin ang kalagayan ng ating mga katubigan. Heto ang isang maikli pero napakahalagang maritime security update mula sa ating armed forces. 62. Ganyang karaming barko ng China, kasama na ang Navy at Coast Guard nila, ang naspatan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea sa buong buwan ng Abril 2026. Patuloy na nakabantay at nagmo-monitor ang ating mga otoridad sa mga presensyang yan sa gitna ng usaping pandagat. So ayan, nakita natin ang buong larawan ng mga pangyayari noong Abril. Mula sa sobrang lungkot na trahedya sa kalsada na kumitil ng bata pang buhay, yung mabigat na krisis sa ekonomiya natin, hanggang sa nakakapasong init ng panahon at issue sa pambansang seguridad. Ang tanong na iniiwan natin ngayon, matututo ba tayo at makakagawa ng mga pulisiya mula sa mga pagsubok na ito o magiging parte na lang ulit ng statistics ang lahat ng ito? Mula sa The Deep Dive, Gino Guevara, K-Channel News. Nawala. Hero, one combo, crazy two. Subuhan ka kasi. Subuhan ka. Bagay na lang Wala ka mapaldo. Ang link nasa police station. Anyways, ang panlito sa apelido is Guevara, ha? Guevara. Guevara. Guevara lagi. Guevara. 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 Ang pagbasa ni mo, Guevara. Palwa game yan? Palwa. O sana? Paulo. Lumang pagbukas. Ano problema ni mo, boy? Ano nga na mo pagbasa, boy? Pagkamot na pronunciation. Mo na, pinagsaka ka mo tungha. I'm sorry. Halo ko, pag yung usak, naliog mo, balik gina. Pinakakalingit lagi 260 lagi? Maligid yapon ko basag na ikuan. Ano na po, boy? Ilan na tayo? Kapoy. Sa mo to, nagtatapos sa mga nagtatarantad ng mga balita. What if mahal mo pa siya, tapos bakit mo siya pinakawalan? Bakit mo binatawan yung mahal mo? Bakit mo binatawan yung At so dito pa sa mga nakatarantad ng mga balita. Ngayon, ika-26 ng Mayo, taon 2026. And if you enjoy guys with our video or content, just click please the subscribe button
and the like button there na diha tulo na kagad kuan gat sunod na sila, and share na lang po sa inyong mga amiga at amigo or para makasupport din namo. Bisag ka na lang subscribe button kay bisag kas ang pindot ako na kinatabang mo. Sa mga views, Yes. did you pay to get views? Yes. So to, as you may notice nga dugay kayo na among mga upload. Last namong previous video is even a month. Yes. I think a month or 2 months. For the last previous episode is to be followed na din after the most video will be next days. After this, we will gonna proceed to the May episode. Kung sino pinaka-recent doon sa Senado. Mo na ang inyong at niyan. Kung mabalita po ng apel niya. So mo to, natatapos sa mga naniwala ko sa kasabihan. If you sleep on your bed, Sleep on your couch. Alright. doon ta correct niya. Naniwala ko sa kasabihan. If you sleep in a Mali yun, par. Balik. naniwala ko sa kasabihan. If you open a door, your door ay open! Alright! At dyan natatapos sa mga nakatarantadong mga balita. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Bye-bye! Kailang yan, bay. Nga namin yung kinabuhi. Bulagan ta. Ilisan ta. Kay bati bagag na mo. Imantayo nas onggoy.